Absolutely! Jesus is all over the story of Laban, but not in the way you might expect. He's there in the symbols, the names, and the actions. Laban's very name means white or pure, which points to God's purity. When Jacob deals with Laban and separates the speckled and spotted animals from the flock, that's a picture of Jesus cleansing sin, removing the blemished, and making things pure. The 3-day separation between Jacob's and Laban's flocks, that's a shadow of Jesus, 3 days in the grave, separated from God, before rising again to care for God's people. Even the rolling away of the stone in the story echoes Jesus. Resurrection stones rolled away, new life coming forth. Every detail is a prophetic whisper about Jesus' work, his purity, his sacrifice, and his role as our mediator and provider. The Old Testament isn't just old stories. It's Jesus on every page. If you have eyes to see it. Genesis 30. Talata 32, lalakarin ko ngayon ang buong kawan mo. Aalisin ko mula roon ang lahat ng baka na may batik-batik at may mansa, at ang lahat ng kayumangging baka sa mga tupa. At ang may batik-batik at may mansa sa mga kambing, at ang mga ganito ang magiging kabayaran ko. Genesis 20. Versikulo 10 kay JV. At nang makita ni Jacob si Raquel, ang anak na babae ni Laban, nakapatid ng kanyang ina at ang mga tupa ni Laban, nakapatid ng kanyang ina, lumapit si Jacob. Inalis ang bato sa bibig ng balon at diniligan ang kawan ni Laban, nakapatid ng kanyang ina. Talagang si Jesus ay nasa buong kwento ni Laban, ngunit hindi sa paraang inaasahan mo. Siya ay naroroon sa mga simbolo, sa mga pangalan at sa mga pagkilos. Ang pangalan mismo ni Laban ay nangangahulog, ang puti o dalisay na tumutukoy sa kadalisayan ng Diyos. Nang makipag-usap si Jacob kay Laban at ihiwalay mga hayop na may batik-batik at may mansa mula sa kawan. Ito ay larawan ng paglilinis ni Jesus sa kasalanan, pag-alis sa mga may depekto at paggawa ng mga bagay na dalisay. Ang 3 araw na paghihiwalay ng kawan ni Jacob at ni Laban, yan ay anino ng 3 araw ni Jesus sa libingan, hiwalay sa Diyos, bago muling bumangon, lupang pangalagaan ang bayan ng Diyos. Maging ang paggulong ng bato sa kwento ay sumasalamin sa muling pagkabuhay ni Jesus. Mga batong nagulong, bagong buhay ang lumabas, bawat detalye ay isang propetikong bulong tungkol sa gawain ni sa kanyang kadalisayan, sa kanyang sakripisyo, at sa kanyang papel bilang ating tagapamagitan at tagapagbigay. Ang lumang tipan ay hindi lang mga lumang kwento. Ito ay si Jesus sa bawat pahina, kung mayroong mga matang makakakita. Paki-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay Hari.